So ayun mga pre, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at syempre, welcome back dito sa channel ko. So ayun, medyo busy tayo at hindi tayo makapag-upload masyado, kaya ngayon ay mag-upload na tayo ng panibagong video. So ayun, ito yung mga concrete pads ng ating mga mollies sa mga kaibigan natin kakasubscribe pa lang. At ito naman yung sa gapis natin. So ayun, yung mission natin ngayon mga pre ay mag-water change tayo. So ayun, nakikita nyo ba yan? Yan o. Yun yung mga itlog ng palaka. Ewan ko, talagang pinasok pa nila kahit may net na. Kaya iwa-water change natin. So sa tab na to, nandito yung mga breeder ng ating Tuxedo Koi Guppy. At mamaya ipapakita ko sa inyo kapag mag-water change tayo, iaangat natin para makita nyo. So ito, isasabay ko na rin. Total, nandito lang naman ako. So, linisin ko na itong mga ref tab natin. So, ayan mga pre, simulan natin yung mga pag-water change natin. Let's go! So, ayan mga pre, gamitin natin yung mahiwagang garden hose natin. Ayan. Yan. So, magsasipon tayo dito ng tubig para malinis naman. Kunin natin lahat ng mga dumi sa ilalim. Siguro mga 70% yung kukunin ko, 60%. At least lamang yung bagong tubig mamaya para naman fresh na fresh. Pero uunahin ko muna siphon mga pre. Ano, nakikita nyo ba sa gilid? Yan, yung mga itlog ng palaka na nauna nang nag-hatch. Ayan, hindi pa sila lumalangoy kaya medyo madaling kunin. So mulutang na sila sa gilid. So alam nyo, ito yung pinaka naiinisan ko dito kapag nakita ako dito pero wala tayong magagawa. So natural response yan ng mga palaka kapag mainit. So maghahanap talaga sila ng medyo malamig-lamig na lugar na para mangitlog at syempre para na rin mabuhay. So natural ecosystem natin yan, so wala tayong magagawa. So kailangan nating ubusin to mga pre. So ayan mga pre, nakakuha na tayo ng tubig. Siguro nasa 30% na yung nakuha natin. So dito mga female ng ating Dumbo Ear Mosaic Guppy. Ayan, napakarami. Semi-breeder to breeder size na yung mga to. So sineseparate natin yung male sa female. So dito, so medyo pangit na yung tubig pero goods pa naman sila. So unti-untiin lang natin paglilinis ng mga ref tab natin kasi medyo marami rin. So dito mamaya linisin natin. So ito yung ref tab ng mga meal ng Dumbo Ear Mosaic natin. Ayan. Ito yung pinaka bread and butter natin sa shop. At pinaka syempre mura na rin sa pangmasa. So dito mga fry ng Silver Koi Guppy. Linisin din natin to mga pre. So ayan, mag-siphon muna tayo. So ayan mga pre, malinis na yung ref tab natin. Yung nilagyan natin ng mga breeder ng Tuxedo Koi Guppy natin. So dito na ako nagsasiphon mga pre. Ayan. So medyo marami na rin yung dumi sa ilalim kaya magsasiphon ako dito. Kukunin ko lang yung dumi sa ilalim. At kung gaano karaming tubig yung nakuha ko, ibabalik ko lang. Ayan. So kapag nag-water change ako dito mga pre, libre na yung pakain. So mamaya makikita nyo kung bakit. So ito yung isa sa mga sekreto ko dito bakit mabilis din ako nakakapagpaparami. Kahit wala akong mga Dubifex worm, hindi na ako nagkukulture ng kung ano-ano pagkain. So nandito na yan sa tubig ko. So mamaya ipapakita ko sa inyo. So ito yung isa sa mga ultimate technique ko kung bakit mabilis ako makakapagparami ng guppy. Kahit medyo busy tayo, kaya nating sustain yung farm natin na hindi nasasakripisyo yung mga alaga natin. So mamaya papakita ko sa inyo. So abang-abangan nyo lang. And syempre mga pre, please like and share muna ng video natin. At huwag kalimutan mag-comment down below para alam ko kung hanggang naabot yung video ko. So ayun na nga mga pre, malinis na yung ref tab natin. Ayan. So dito malinis na rin. Hindi ko na actually binidyohan natin pero hindi pala naka-record. So minalas tayo. So ayan, yung mga stain na yan mga pre, hindi niya makuha yan kasi nanikit na doon sa ating ref tab. Pero sa katagalan makukuha rin yan. So ayan, malinis na. So magdadagdag na ako dito mga pre ng tubig.
So kung gaano karami yung tubig na kinuha ko, ganon din karami yung tubig na ibabalik ko. So yun lang, kasimple. So yan, nakikita nyo, mga fry ng ating silver koi gapi. Yan, napakarami. So yun mga pre, baka magtaka kayo. Nung nakaraan, maraming mga juby size dyan. So nandito na sila, ayan. Ito yung mga male ng ating silver koi gapi. Female, ayan, puro female to mga pre. Ayan, so mga female yan mga pre. So nag-out tayo dito by trio. So pick up lang, tsaka kung ano yung nilalagay ko sa shop. So hindi muna tayo nakakapag-ship kasi medyo busy tayo. So ayan mga pre, kukunin ko yung mga breeder ko. Lalagay natin dyan. So let's go. So ayan mga pre, ito na yung mga breeder ng ating Tuxedo Koi Gapi. Ayan, meron pang male doon na isa na natira. Pero yung female ko dito mga pre, 3 at 2 male. Ayan. So ganito kalaki yung mga breeders ko. So actually yung dalawa ay F2 na ng ating breeder. So ito talaga yung original breeder natin, yung malaki. Tsaka itong isa, yung male na yan. So, ito yung parents nila nung unang out natin. So, yung pangalawang out natin ay binenta natin yung mga breeders. So, ito na yung mga breeders natin na magpaparami ng ating mga Tuxedo Koi Gapis. So, ayun mga pre, na-mention ko kanina na kakaiba ako kapag nagwo-water change. Bakit? So, ito, sasabihin ko sa inyo. So nakikita nyo dalawang ring catcher na drum na ito. Ayan. So dito ako nag-iimbak ng tubig good for 12 days. Ayan. So nakikita nyo ito. So pansinin nyo yung laman ng tubig. Ayan. Kung nakikita nyo, puro larvae o mosquito yung nandito. Ayan. Puro kiti-kiti yung nandito. So punong-puno yan mga pre ng kiti-kiti yung tubig na to. Pero hanggang 12 days lang. After 12 days ay nililinis na natin to. So after 12 days nagwo-water change tayo dito sa ating mga ref tub. Pagkatapos ay di-drain natin yung drum at lilinisin natin to para naman makaiwas dengue tayo at syempre hindi na ma-hatch o mag-evolve yung larvae sa mosquito. So para at least safe tayo at syempre yung pamilya natin nandito. So, ganun ako mag-water change mga pre. So, ayun mga pre, nakapag-top up na ako ng bagong tubig sa ating mga ref tub. Ayan. So, nag-adjust pa sila sa bagong tubig pero sigurado tayo mga pre. Goods na goods yan. So, ito mga pre, yung mga fry natin, ayan, parang wala nangyari. So, ito, ayan, tingnan nyo, ang sisigla pa rin nila. Kasi yung tubig natin stock na at syempre libreng pakain, libreng live foods sa ating mga guppies. So siguro sa susunod na pagbalik ko, ito naman yung water change natin. Kasi ayun makapal na yung dumi sa ilalim pero goods na goods pa naman. Ayan. So water change natin to mga pre pagbalik ko at syempre yung ibang ref tub natin. So siguro unahin natin tong nandito sa gilid. Ayan. So grabe mga pre, tingnan nyo, napakaraming Japan Blue Gold Double Sword na nandito. So kailangan natin tong alagaan mga pre. So doon siguro sa mga susunod na araw na lang kasi limitado masyado yung oras natin. So nasa 1 hour lang yung kayang spend natin dito tuwing umaga. So dito yung mga male ng ating EBM. So nandun mga fry, makakapal na yung duckweeds. So, ayun, siguro mga pre, uwi na rin ako. So, maraming salamat. Hanggang sa muling video. God bless us all and bye-bye.